Ilang araw na lamang ay bagong taon na. Maligayang bagong taon in advance. Ang tanong, anong bago? Anong bago sa bagong taon? Kung gawin nating personal sa iyo, mga Kristiyano, anong bago sa iyo? Mga hindi pa mananampalataya, anong bago ang inaasahan mo sa bagong taon? Lalo na sa larangan ng ating pakikipagbaka sa ating mga natitirang kasalanan. Anong bago? So gusto ko sa pagkatapos ng taon ito, tayo magbulay-bulay at tumingin tayo ng may bagong pag-asa sa bagong taon na muling ipagkakaloob ng ating banal na Diyos. At naway buksan niya ang iyong puso at isipan at maging realistic sa paglalakbay ng isang mananampalataya. Kagaya ni Christian doon sa Pilgrim's Progress, kahit na ang kanyang kasalanan ay nalaglag doon sa krus ng Kalbaryo, tuloy-tuloy ang kanyang pakikipagbaka sa giant despair hanggang siya makarating doon sa City of God. Sa kasaysayan ng Kristyanismo ay kilala si David Brainerd noong 18th century, isang Presbyterian minister. At siya'y 29 years old lang. At halos 7 taon lang siya naging Christian. At siya'y naging maimpluwensya sa mga dakilang tao sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kagaya ng father ng modern mission sa William Carey. At ang iba pa. At siya yung nagsabi, I cared not where or how I lived, or what hardship I went through, so that I could but gain souls to Christ. Hindi ko iniintindi kung saan ako, paano ako mamumuhay, o anong paghihirap ang aking pagdadaanan, basta makapagdala ako ng mga kaluluwa sa Panginoong Heso Kristo. Napakaganda ng isang mature na mananampalataya sa kabila ng mga challenges ng buhay. 29 years old, 7 years lang, naging mananampalataya. Pero napakaganda ng kanyang saloobin. Pero hindi siya perpektong taong kagaya mo at kagaya ko, sapagkat sinasabi ng kanyang writer na kung saan yung kanyang diary ay binuo ni Jonathan Edward at dito ay sinulat niya ang salitang madalas siya makaramdam ng matinding lungkot at panghihina ng loob. Yan ay sinulat niya noong December 16, 1744. I was so overwhelmed with depression that I knew not how to live. I long for death exceedingly. My soul was sunk in deep waters. So, dakilang mananampalataya, malakas ang pananampalataya, pero lumulusong din siya sa kailalayman dahil sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ito ang tunay na mananampalataya. Hindi siya perpekto. Patuloy ang kanyang pakikipagbaka, pakikipaglaban. At nais ko sa iyo, kapatid ko, dito sa Cubao Reformed Baptist Church at mga kapatid sa iba't ibang lugar na nandito at yung nanonood ngayon sa ginamit ng Diyos, itong technology na wala naman dati, pinatay niya ang 7 million para ikay makapakinig ngayon. Hindi niya gusto manatili ka nandyan. Pero gamitin ng Diyos nawa ang kanyang salita na kung saan ay makita mo ang buhay ng isang manlalakbay na nais niya na magpatuloy siya sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Yan ang buhay ng genuine na mananampalataya. Pero may hadlang. Alam niyo yung hadlang para makapagpatuloy tayo maging sa bagong taon na ito na tapat na sumasamba Sunday after Sunday at naglilingkod. Yun ang desire ng binago ng Diyos
maglingkod ng may katapatan, pero may hadlang. Alam mo ba yun? Sa sarili mo, alam mo yung hadlang? Para manatili kang faithful na nag-worship? Alam mo sa sarili mo kung ano yung hadlang para ikay patuloy na naglilingkod? One word, 3 letters. Sin. Kasalanan. Paglabag sa banal na Diyos at sa Kanyang kautusan. Sapat na ito upang ilayo ang isang makasalanan magpakailanman na hindi makasamba at makapaglingkod sa Kanya. Kaya nais ko tingnan natin kung paano hinirap ito ng manlalakbay dito sa Song of Ascents, Psalm 131-8. Bahagi ito ng aklat ng pag-akyat upang sumamba sa Diyos. Sama-sama silang naglalakbay ng mga Israelita upang sila'y sumamba sa Diyos. Walang modern transportation today. Noon, wala. Maraming panganib. Kaya sila'y umaawit. At ito ay isa sa mga awit nila na Song of Ascent. Awit ng pag-akyat. Psalm 130:1-8. Narito ang salita ng Diyos. Verse 1, mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kaya ang makatatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Verse 5, ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa Kanyang salita ako'y umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. Higit pa kaysa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagat ang Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. Amen. Purihin ang Diyos sa Kanyang banal na salita. Galing ako sa Baras Rizal, doon sa Antipolo, sa LLCF, at nangaral ako kaninang umaga at tumakbo dito para makatayo sa inyo. Atid ang mensahe na ito. Along the way, mayroong namatay doon o pinaglalamayan doon sa tabi ng kalsada. And then bigla kaming in-stop sa banda roon dahil may dadaan na patay din at ililibing. Habang ako'y paparito ay inaalala ko, wala nang gawain doon sa libingan na ating patutunguhan. Wala nang pagsamba, wala nang paglilingkod, wala nang pagkakataon na humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagsalangsang at mga kasalanan sa isip, salita, at sa gawa. Kaya purihin mga kapatid, sa araw na ito, maaari nating mapakinggan ang Kanyang tinig. Sa tinig ng mga nais na magpatuloy na sumamba at maglingkod. Sa kanilang paglalakbay, maraming hadlang sa daan. At sinabi ng isang dakilang tao, natatakot siya hindi lamang sa mga labas, kundi sa kanyang puso na makasalanan. So narito ang salita ng Diyos. Gamitin nawa ito sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin sandali, aming Panginoon Diyos, salita mo po ito. Bigyan mo kami ng paggalang at pagkatakot. Buksan mo ang aming puso, sapagkat ikaw ang gumawa sa amin, ikaw ang manlilikha, ikaw ang nagbibigay ng buhay, at buhay na walang hanggang. Ikaw nagpapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan. Gamitin mo po nawa muli ang huling linggo ng aming pananambahan sa taong ito at humarap kami ng may bagong
pag-asa sa iyo na buhay na Diyos. Magpalakas ka ng iyong mga tao, magligtas ka ng mga taong nasa labas pa ng iyong kaharian. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Isa pang dakilang tao sa kasaysayan ay si John Wesley, yung founder siya ng Methodist. At siya'y naglilingkod sa Diyos, subalit hindi siya tunay na mananampalataya. Hanggang siya'y dumalo sa isang katedral, sa St. Paul Cathedral, at doon ay napakinggan niya ang awit na hinango sa binasa natin, awit 130. At yun ang naggabay sa kanya upang makilala ang tunay at buhay na Diyos. At siya'y makatagpo ng tunay na kapatawaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan na siyang hadlang sa mga manlalakbay sa mundong ito na nagpapatuloy sa pagsamba at paglilingkod sa biyaya lamang ng Diyos. Kung titingnan natin itong awit na ito, awit ng pag-akyat upang sila'y sumamba, makikita natin ang madali na bahagi ng kasulatan na ito. Merong pagsigaw, merong panalangin sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Meron dito na pananampalataya siya ang Diyos na talaga naglilinis ng bawat kasalanan. At ipinapahayag niya dito na ang Diyos na buhay na ito ang dapat nating paglaanan ng ating buong pag-asa. At hindi niya ito sinarili lamang, kundi ito'y ibinahagi niya sa covenant community, sa mga tao ng Diyos. At sa ngayong panahon ay ang iglesia, ang mga tao ng Diyos. At makikita natin ang mensaheng ito, may kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo na siyang tanging pag-asa natin ngayon at magpakailanman upang tayo makapagpatuloy sa pagsamba at paglilingkod ng may kagalakan. Yan ang mensahe sa iyo, kapatid, kay Jesucristo at mga tao na nakikinig ngayon. Gusto natin tingnan ang manlalakbay na ito sa kabila ng kanyang mga depresyon at panghihina, kaguluhan, mga pagkalito. Bakit ganito? Kasamba ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Bakit ganito? Tatlong bagay ang titingnan natin sa kanyang karanasan na sa palagay ko karanasan ng bawat mananampalataya. Number one, yung kanyang pananalangin sa banal na Diyos upang siya'y patuloy na makasamba at makapaglingkod. Ang kanyang pananampalataya na siya'y nagpapatawad upang siya'y mayroong confidence na sumasamba at naglilingkod. At makikita natin ang karanasan niya dito ng pag-asa sa Diyos lamang, hindi sa iyong ginagawa. Sa Diyos na manlilikha at manliligtas at manghahatol. At yan ang gusto natin na bulay-bulayin, mga kapatid, kay Jesucristo. Marahil meron ka rin dala-dala, magtatapos ang bagong taon, baka ayaw mong iwanan ang lahat ng karanasan mo sa taong ito, lahat ng kabigatan mo, lahat ng doubt, lahat ng pait, ng sakit, o yung guilt o kasalanang nagawa mo. Bawat kasalanan, ultimately, kasalanan sa kabanal-banalang Diyos. May utos siya, love the Lord your God with all your hearts, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Taas, huwag niyo itaas. Taas niyo ang iyong isip kung meron nakasunod dyan. Wala. No one. So paano ka magpapatuloy sa pagsamba? Paano ka magpapatuloy sa paglilingkod?
So ito, ang una sa lahat, yung kanyang paglapit sa Panginoon sa panalangin. Verse 1 and 2, tingnan mo yung word na ginamit dyan, mula sa kalaliman o Panginoon, ako'y dumaing! Exclamation point! Ako'y dumaing! Tinig ko'y pakinggan! Exclamation point! Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan! Exclamation point! Yan ang ginamit niyang salita ng manlalakbay na may hadlang na kasalanan upang siya'y sumamba at maglingkod. Ibinuhos niya sa Panginoon. Sa Panginoon na lumikha ng langit at ang lupa at nagbibigay ng pagkain at lahat-lahat. Wala kang dala ni anuman dito. Ang lahat ng meron ka, ang sinuman ay galing sa Diyos. Material, physical, mental, spiritual. Siya yung Diyos na pinagbuhusan niya ng kabigatan niya sa paglalakbay upang magsamba, maglingkod. At gusto ko na tingnan natin yung word na ginamit niya mula sa kalaliman. Mula sa kalaliman. Siya'y dumaing. At ito nakakonect dahil yung mga mananampalataya lang ang sensitive sa kasalanan. May connection ito sa guilt, sa kasalanan. Kaya ang tingin niya siya'y mula sa kailaliman. Pero makikita natin mula sa kailaliman siya'y tumaas ng pananampalataya sa Diyos. At yan ang dapat mong gawin, kapatid kay Jesucristo. Huwag kang manatili sa kailaliman. Dahil may Diyos tayo na banal at makapangyarihan sa lahat. Pero ito yung tamang pasimula. May tamang estimate kung sino ka sa harap ng kabanal-banalang Diyos. Makikita natin yan sa ibang mga awit. 40 verse 2, iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putik ng lusak. Awit 42 verse 7, ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong mataas sa talon. Lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon ay akin ay tumabon. Sinong naalala niyo sa kasaysayan na siya'y inutusan ng Panginoon pero pasaway? Imbis na sumunod ay tumakas sa Panginoon. At siya'y nilamon ng malaking isda. At nandun siya sa kailaliman, sa kadiliman, at patay na dapat siya. Sino siya? Jonah. Pasaway. Ikaw, pasaway ka rin ba? Mula sa kailaliman, mula sa kadiliman, itong sinabi ni Jonas, chapter 2, verse 2. Tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw. At yung dininig ang aking tinig. Verse 4, kaya't aking sinabi, ako'y inihagis mula sa iyong harapan. Gayunman muli akong titingin sa iyong banal na templo. So karaniwan yung damdamin at pag-iisip na sa kalaliman dahil sa nagawang kasalanan laban sa banal na Diyos at mapagmahal na Diyos. Ito talaga ang nararanasan ng mga genuine na mananampalataya. Pareho sa karanasan ni Apostol Pablo. Sinabi niya sa aklat ng Roma, chapter 7, wretched man that I am, who will save me? Praise God in Jesus Christ. Apostol ito. Lingkod ito ng Diyos. Genius kumpara sa maraming tao. And yet sa 1 Timothy chapter 1, I am the chief of all sinners, but God. Yan po ang mga karaniwan. Pero may kaibahan, mga kapatid, sa hindi mananampalataya. Kinakausap ko kayo kung hindi pa kayo mananampalataya. Alam mo kung sino ka. Hindi kailangan ng Panginoon ng MRI o X-ray o whatever
modern machine para malaman kung sino ka. Ginawa ka niya. Nabubuhay ka dahil sa Kanya. Alam niya kung ikaw ay hindi pa mananampalataya. Alam niya rin kapag ikay nanatiling ganyan, itatapong kang palayo sa Kanya, sa apoy na walang hanggang. Dahil wala kang appreciation sa Kanyang goodness. Not only material things, but especially through His Son for the salvation of your soul. Ephesians chapter 2, 1-3. Ang nature ng tao ay patay, pasaway, at anak ng kapuutan. Verse 12, Ephesians 2, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, no hope. May kaibahan sa mga mananampalataya. Dati ganun kayo, but now, you are in Christ. At mga kaibigan, nais niya na kayo ay maligtas in Jesus Christ. So makita natin dito, mula sa kaliliman ng kanyang kasalanan, siya'y dumaing. Ang sabi dito, siya'y dumaing sa Diyos na banal at buhay. Gusto ko tanungin personal. Kung meron kang kabigatan, guilt, kasalanan, anuman mga discouragement, kanina ka dumadaing? Kanino mo binubuhos ang iyong bigat? Gusto mo bang ipakalam sa buong mundo sa pamamagitan ng social media? Kanino mo binubuhos ang kabigatan mo na hindi mo makita ang solusyon? And you cannot find solution in yourself. Only God, our Creator. He created you, He created me. The ultimate answer to man's question of sin is God and God alone. In Christ alone. Kaya siya'y dumaing sa Diyos. Mula sa kalaliman, siya'y tumaas sa kabanal-banalang Diyos nasa kanyang trono. And that is the right attitude. Baka dala-dala mo ang bigat mo sa buong taon na ito na 2025 at ikaw ay hindi talaga makapagsamba na may galak sa Diyos na buhay. Meron kang mga hadlang na siya'y paglingkuran sa anumang kaloob na binigay ng Diyos sa iyo sa maikling panahon lamang. Dahil meron kang dala-dala. Baka ayaw mong iwanan, baka mali kung saan mo siya ipinapahayag. At narito ang salita ng Diyos. Siya ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na nagliligtas. Tumawag ka sa Panginoon, kagaya nitong tao na ito na manlalakbay na nais na magpatuloy na sumamba at maglingkod sa Diyos. Sa Gawa 2 verse 21, at mangyari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gawa 9 verse 11, tumindig ka at pumunta sa lansangan, tinawag na tuwid, ipagtanong mo sa bahay ni Judas, isang lalaking taga-Tarso ng pangalan ni Saulo. Sa sandaling ito'y nananalangin siya sa Diyos. Roma 10 verse 13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Call upon Him now, and you will be saved. In humility and in faith. Sinabi ko yung Efeso 2, 1, 2, 3, and 12. Ang tao, ang nature niya, dead in sin, disobedience, children of wrath, no God, no Christ, no hope. And verse 4, but God, in His mercies, pwede kang mapatawad at maligtas at maging mga anak ng Diyos. Mula sa kalaliman, siya'y tumaas sa kabanal-banalang dakilang Diyos. So here's the challenge sa bawat isa sa atin, patatapos ang taong ito. Paano ba niya dinadala yung mga burden, mga bigat ng puso mo? Lalo na kung guilt o kasalanan. Kinokondem ka ba ng kasalanan na ginawa mo? Hindi ka ba makamove on? Para bang barrier ito para ikay sumamba na may kagalakan
at maglingkod sa Kanya. Nawa ikaw ay kahabagan ng Diyos sa oras na ito, kapatid at kaibigan. Sinabi ni John Calvin sa kanyang commentary dito, the psalmist is not using universal guilt to excuse or minimize his own sinfulness. He is not saying, yes, I'm sinful, but so everyone else, so no big deal. Everybody does it. Hindi niya sinabing ganyan. Hindi siya tumingin sa mga kapwa niya manlalakbay. Ito. Pare-parehas lang pala tayo. Hindi. Tumingin siya sa kanyang sarili sa harap ng Diyos. At yan ang gawin mo. Magsiyasat ka ng sarili mo sa harapan ng Diyos. At tingnan mo ang malalim na kasalanang nagawa mo sa Diyos. Subalit tumingin ka sa Kanya na mahabagin at puno ng grasya. Dahil lang ikalawa, siya ay nagpapatawad. Verse 3 and 4. Take note, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng kasamaan, o Panginoon, sino kaya makatatagal? Ngunit ikaw ay may kapatawaran, upang ikaw ay katakutan. So here's the good news. May kapatawaran. Magandang balita. Pero una sa lahat, dapat maintindihan mo, kapatid, kaibigan, yung sinabi ng Panginoon dito sa pamamagitan ng manlalakbay na ito para siya'y magpatuloy sa pagsamba at paglilingkod kung mamarkahan niya ang bawat kasalanan. Ang kasalanan sa buong 2025, sa buong buwan, buong linggo, buong araw, kung mamarkahan niya isa-isa. Ay kayo, mga accountant, alam niyo yan kung paano magmarka. Pero kayo, mga teacher, marunong din kayo magmarka kapag nag-exam yung inyong mga estudyante at tinitingnan niyo yung correct and mistake. Kung siya'y pasado o bagsak. Kung mamarkahan ng Panginoong Diyos na banal ang bawat kasalanan mo. Ang tanong niya, sino ang makakatagal? Makakatagal ka ba? Walang sino man. At yan ang diniklara ng awit 53, 1-3, walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal. Sila'y masasama at gumagawa ng kasamaang karumal-dumal. Walang isa mang gumagawa ng mabuti. Verse 2, ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sinong matalino na naghahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod. Sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Lumang tipan ito. Awit 53. Ngayon sa bagong tipan, ang dumating ng Panginoon at siya'y namatay at muling nabuhay at sinugo ang kanyang mga lingkod. Sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Roma chapter 3, 9-20. Basahin na lang natin ang ilan, verse 10. Walang matuwid. Wala kahit isa. Wala ni isa mang nakaunawa, wala ni isa mang humanap sa Diyos. Verse 12, lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kahit isang taong nabuhay sa mundong ito. Lahat tayo ay guilty, lahat tayo ay nagkasala. Kaya kung ikaw ay hindi mapapatawad sa iyong kasalanan, you are doomed. Ikaw ay sinumpa ng walang hanggang sumpa. Kaya ito'y challenge sa iyo at sa akin. Binuhay ka pa ngayong taon na ito. Hindi dahil ikaw is smart. Because of God's mercies and grace to you. You are still alive. And maybe, wala kang planong pumunta dito para mapakinggan ng ganyang sermon. Ano? I don't like that kind of sermon. But I challenge you, mula sa salita ng Diyos. Ikaw ba'y nagkasala? Alam mo ba kung saan ka patutungo? Alam mo ba ang wrath of God? Alam mo ba ang hell?
So nawa, gisingin ka ng Panginoon. Mga kapatid, kay Jesucristo, huwag nating maliitin ang kasalanan. We are sinners dahil kay Adan. Inilagay sa atin ang pagkakasala na ito. Siya ang ating representative. We are sinner because of imputation. And we are sinners by birth. Nung ating pinanganak tayo ay mga makasalanan. At tayo mga makasalanan by choice. Mas gusto nating gumawa ng kasalanan. Huwag mong sisihin ang kapwa mo. It's your choice. Mas gusto mong gumawa ng kasalanan sa Diyos. Tayo ay makasalanan. Mula sa puso, mula sa kaibuturan ng ating puso, we are sinners, true and true, totally depraved. But God, rich in mercy, siya'y nagpapatawad. That's good news. Make kapatawaran. A great, deep, deep, followed by a great, great God na nagpapatawad sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Psalm 103 verse 3, siya'y nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Na siya nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Exodus 34 verse 7, nag-iingat ang wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan na hindi tuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama at mga anak, at sa mga anak ng mga anak hanggat sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. But God, Ephesians 2 verse 4 and 5, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noon tayo mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. That's good news. May kapatawaran, mayroong erasure, pwedeng mabura, pwede tayong malinis. Imagine, puro dumi ito. And then dahil sa dugo, buhay ng Panginoong Jesucristo, pwedeng i-wipe out. And you can be clean in the eyes of holy, holy, holy God. Right now, right here. And that is grace of God. Amazing grace of God. Dakilang tao ng Diyos sa kasaysayan na Puritan si John Owen. At sumulat siya ng sermon dito, ng commentary sa Psalm 103. At dito sa simula ay meron siyang kausap dito na sinasabi niya, ng kausap niya na siya ay talagang guilty sa kanyang mga kasalanan. At sinabi ni John Owen din, ako din. Hindi ko kilala ang Panginoong Jesucristo experientially. Kilala ko siya dahil siya'y matalinong tao. Pero sa kanyang karanasan bilang tao, inamin niya ito. Baka mayroon sa inyong ganyan. Maraming alam sa ulo kung sino si Kristo, but life day by day, kailangan mo magsisit sumampalataya sa Kanya. Kailangan nating mag-grow. Si Martin Luther, ang dakila ng Diyos, ang nagsabi, "Here I stand. I can do no other, so help me God." The Bible is the ultimate authority in life and in faith. At meron din siyang sinulat dito sa Psalm 130. Ito'y patungkol sa doktrina ng justification by faith alone. It's the article of the standing and falling of the church. Yung ikaw ay ariing ganap, matuwid sa harap ng banal na Diyos. Only because of the righteousness of Jesus Christ. Si Kristo lang ang matuwid. Ikaw, ako, makasalanan. Ang kasalanan mo ay inilipat kay Jesucristo. Exchange gift. Anong gift mo kay Kristo? Your sins. Plural. Sins. Past, present, and future. Ang gift ng Panginoon, yung kanyang righteousness. You can be right with God because of the righteousness of Jesus Christ. Nawa, buksan ng Panginoon ang puso mo kagaya ni Lydia.
there is forgiveness. May kapatawaran. Yung Prince of Preacher na si Charles Haddon Spurgeon, sinabi niya, no revealed truth is more generally doubted and disbelieved than this. The plainest of all revelations, that the Lord is gracious and full of compassion and ready to pass by the iniquities of His people. Plain, simple. Bakit hindi mo paniwalaan na siya'y nagpapatawad, nagka-cancel ng lahat mong kasalanan? Believe, and you will be saved by the grace of God. At mga kapatid kay Jesucristo, kung binabanatan tayo ni Satanas, at sinasabi ni Satanas, naglilingkod ka, matagal ka na sa church, Reformed Baptist Church pa, ba't ganyan ka? Ba't di makitang anak ka ng kabanal-banal ng Diyos? Sometimes, parang anak ka ng Diablo. Si Satanas, banatan mo rin. Banatan mo ng salita ng Diyos. Banatan mo ng pangako ng Diyos. May aklat na ginawa si John Bunyan. Doon ang mga karakter niya, si Satanas, sinugo niya doon sa lugar, sa siyudad ng Mansoul. Pinadala niya doon si Captain Past Hope. Past Hope, matagal na hope. Past, nagdaan. At saka si Mr. Despair. Past Hope, matagal na pag-asa na. Hindi present, hindi future. At Despair. Binabanatan niya yung mga nakatira sa Mansoul. Kaya ang pakiramdam ng mga tao doon sa Mansoul ay para silang nasa hellfire. And this is the picture ng mga tao sa church. Kahit sila'y kinahabagan at tinubos, ang pangit ang tingin nila sa church. Ang pangit ang tingin nila sa Kristyanismo. Dahil kay Diabolos, kay Satanas. But God is speaking to us here. Ibinuhos niya ang kanyang guilt and kabigatan sa Diyos at ang pananampalataya na regalo ng Diyos. Siya'y nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. And there's a good preacher sa kanyang outline na malalim siyang mag-isip na sinabi niya, alam mo ba, sa simula pa lang ng mundo, nakaranas na ng kapatawaran ang unang tao. Sino yun? Si Adan. Nagdulot ng kasalanan at kasamaan at kamatayan sa mundo, pero nakatagpo siya ng kahabagan sa Diyos. Ang pangalan daw ng Diyos, Exodus 34 verse 5, ay kapatawaran. Ang lahat daw ng mga layunin ng mga ceremonial law sa lumang tipan ay upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Si Jesucristo na pinangalan sa Matthew 1:21 na Jesus sapagkat siya'y magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nung si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay at sinugo niya ang kanyang mga lingkod, ipangaral ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang buong Biblia ay nagsasabi, ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat nating mga kasalanan. Mga kapatid kay Jesucristo, purihin natin ang Diyos. Siya'y tunay na mahabagin. Tunay na walang sukat ang haba, ang taas, ang lalim ng kanyang pag-ibig sa mga makasalanan na kagaya natin. Mga kaibigan, mga bata, mga matanda, now is the day of grace. Nais niyang makita sa pagtatapos ng taon na ito that you are a sinner, but God is a forgiving God in Jesus Christ. He killed His own Son on the cross of Calvary. He poured out all His wrath
na para sa iyo. Ba't siya nagtagumpay at buhay magpakailanman upang marinig mo, nais niya na ikay mapatawad sa lahat mong mga kasalanan. And what's the purpose kung naranasan mo ang kapatawaran? Ang sinabi ng psalmist dito, upang ikaw ay katakutan. Hindi yung takot talagang ang Diyos ay nagwawasak ng mga makasalanan na ayaw magsisi, kundi Ama na mabuti sa lahat, na nagdidisiplina sa matitigas ang puso. Subalit mahabaging Ama na tayo'y ginagabayan sa makipot at matuwid na daan. Sapagkat ang ating Diyos ay banal, dapat tayong magpakabanal. Sa biyaya ng Diyos, ng Espiritu Santo, ng salita ng Diyos, ng pangangaral, ng pananangin, mga paraan ng biyaya, ginagamit ng Diyos, maging ang ating sakit na naranasan, upang tayo'y huwag magtiwala sa ating mga sarili. Hindi yung self-help, hindi yung self-righteousness. Walang help dyan. Only God, only God, only Christ. Siya lang ang maaaring makatulong sa iyo at sa akin. At tayo'y ma-revive upang tayo'y matakot sa Kanya. That means reverential fear. Fear God. The beginning of wisdom is fear God. Matakot tayo sa Kanya ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. At panghuling puntos dito sa verses 5 hanggang sa katapusan. Yung pag-asa sa Panginoon. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa Kanyang salita ako'y umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. Higit pa ka sa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kay sa bantay sa umaga. Ito yung maglalakbay. Maraming challenges. Maraming gustong humadlang upang siya'y sumamba at maglingkod. At siya'y umami, nag-confess ng kanyang mga guilt at kasalanan sa Diyos. At pananampalataya na siya'y nagpapatawad. At ngayon, sinabi niya, ako'y naghihintay. Tanungin kita, masaya bang maghintay? Oh, may nagsalita. Hindi raw talaga. Kung ika'y binatad dalaga, naghihintay, masaya ba yon? O mga magulang, maghihintay para tagal naman lumaki nito? O naghihintay na makapagtapos? Naghihintay, ano bang hinihintay mo pala? Masarap ba maghintay? Anong hinihintay ng taong ito? Na naglalakbay para sumamba at maglingkod, pero may hadlang, kasalanan. Hindi siya naghihintay ng kapatawaran kasi napatawad na siya sa verse 4. Ang hinihintay niya yung kagaya ni David, na pagkatapos niyang mag-confess, Psalm 51, huwag mong alisin ang banal na Espiritu sa akin. Pinatawad na. Pero yung kagalakan, yung sweet fellowship sa Diyos, yung kagalakan na siya isambahin at maglingkod at magmahal sa kapatid, yun ang hinihintay niya. Inihintay mo ba yun? Pagkatapos mong mag-confess ng iyong guilt, ng iyong kasalanan at manampalataya, that there is forgiveness. Then you can move on. Worship God in the beauty of His holiness. Serve the Lord with gladness. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Love your neighbor by God's grace, by the help of the Holy Spirit. And sabi niya, siya'y maghihintay sa Panginoon. Habang ginaganap niya mga paraan ng biyaya, hindi niya pinabayaan ang paraan ng biyaya. Ang pagsamba, ang pakikinig sa pangangaral, ang pagbubulay-bulay, ang panalangin, ang pakikisama, naghihintay sa Panginoon. Ang kapatawaran na hindi ayon sa emosyon. Ito'y pananampalataya sa Kanyang salita na hindi nagbabago, magpakailanman. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Ang salita niya nagsasabi, may kapatawaran. May kapatawaran. Hindi emosyon. Anihintay niya yung kanyang sweet fellowship, sweet presence ng kanyang banal na Diyos
na nagligtas at nagpatawad sa kanya. Merong manunulat na sinight niya si Spurgeon sa kanyang treasury. Sinabi niya yung 4 na dahilan patungkol sa paghihintay. Ang paghihintay ay practice ito ng pananampalataya. Patience of faith. Pangalawa, ito ay preparasyon para sa darating na hinihingi sa Panginoon. At pangatlo, ito ay mas sweet ang blessing kapag siya'y dumating. And panghuli, ito'y nagpapakita na ang Diyos ay sovereign. Ibibigay niya sa kanyang takdang panahon at sa kanyang kalooban. Hindi sa iyong gusto. Hindi mo siya gagamitin, imamanipulate. Parang gusto mong sunod-sunod lang siya sa iyo. No. Siya ang sovereign. We are servant. We look unto His Master, sabi dito, according to His word and promises. Yan ang kailangan natin, mga kapatid, na tayo ay maghintay. And then sa pangalawa, sa verses 7 to 8, hindi niya ito sinarili. Gusto niyang palakasin ang loob ng mga kapwa niya manlalakbay, magpatuloy na sumamba at maglingkod. Sinabi niya sa covenant community of God, which is the church of the Lord Jesus Christ. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal, at sa Kanya may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat ng pagkakasala. O people of God, He is our God. Hindi ito sinarili lamang, kundi yung Kanyang karanasan bilang nilikha ng Diyos at pinatawad. Ang siyang karanasan din ng komunidad, ng church. Hope in God. Church, hope in God. Not to your pastor or deacons or sinong influencer sa buhay mo. Not yourself. Hope in God. Lahat tayo umasa sa Diyos na banal. Why? Dahil sa kanyang tapat na pagmamahal. Verse 7, tapat na pagmamahal. Yan ang Diyos natin, faithful in loving us. Even before the creation of the world, He chose us before the foundation of the world. Walang sukat ang kanyang pag-ibig. At sinabi sa panghuli, dahil siya'y tumutubos at tutubusin ang lahat nating mga kasalanan. May pangako siya ng present and future. Tutubusin lahat ng ating mga kasalanan. Patatawarin tayo. I-redeem tayo because of the blood of the Lamb. Because of Jesus Christ. There is future. There is hope in God. Hope in God. Hope in Jesus Christ. So here's the experience ng mga manlalakbay upang sila'y magpatuloy sa pagsamba at maglingkod sa Diyos. At ito ang kailangan mo, mga kapatid, kailangan natin ito. Sa kabila ng kalaliman, may kataasan sa banal na Diyos na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano man ang naranasan mo ngayon, kapatid kay Jesucristo, mga kaibigan, yan man ay paghihirap, sakit, o guilt na nagawa mo, maliit o malaki, nagdudulot sa iyo ng despair. Pray to God. Lumapit ka sa panalangin. Magpakumbaba ka sa Kanya. Ibuhos mo sa Kanya. At ikay sumampalataya. I-acknowledge mo ang Kanyang pangako at kapangyarihan. Kaya niyang magtubos at magpatawad. At tingnan natin dito ang paraan niya, ang tanging paraan para yung guilty sinner ay malinis at mapatawad, ay yung redemption, pagtutubos kay Kristo lang. He is the only way, the truth, and the light. No one can come to the Father except the Lord Jesus Christ.
So let me close this. Noong panahon ng World War II, di ba? Ang tindi ng kasamaan ng mga leader ng panahon na yon, si Hitler. Maraming nagdusa at namatay, naghirap doon sa concentration camp. Maraming namatay at maraming mga wala nang pag-asa doon, walang pagkain na maayos, may mga karamdaman, mga payat, mga walang tulog. Pero one day, yung tinatawag na D-Day, nagbago ang lahat. Kahit hindi pa dumarating ang inaasahan nila na magpapalaya, na balitaan na nila doon sa mga smuggled na mga babasahin, at doon sa mga balita, mga radio na kanilang na-smuggle, na balitaan nila, darating ang D-Day, darating ang Allied Forces na siyang magpapalaya sa kanila. Kahit nandun pa sila sa kulungan at ganun pa rin ang kanilang kalagayan, may changes na sa kanilang mata. May pagbabago na sa kanilang countenance because of that hope. Much more sa Kristiyano, much more sa iglesia. Ang ating Panginoon ay nagpapatawad. Ang ating Panginoon ang ating pag-asa ng pangako niya ng bagong langit at bagong lupa. Revelation 21, wala nang pagluha. Papahirin niya ang mga luha sa ating mga mata at makikita natin siya face to face. Forever. May forever tayo. Mga kaibigan, may forever ka rin. Ilalayo ka niya forever kung babaliwalain mo ang kanyang biyaya at kabutihan sa buhay mo. All goodness of this beautiful and holy God is pointers to you. Pointers to the Creator and Savior and Judge. Now is the day of salvation. May the Lord bless you and forgive all your sins in Jesus Christ. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya kasama ng Panginoong Jesucristo. Let's pray. O aming Diyos, tunay po, nagpapasalamat kami sa kailaliman ng aming mga guilt at kasalanan. You are our forgiving God in Jesus Christ. Salamat po na maaari namin ilagat ang aming pag-asa sa iyo individually at iglesia mo dito sa Cubao. Sa iyong lahat ng papuri at dalangin namin ang kaligtasan ng mga kinausap mo, bata at matanda, in this very hour, in this very place. And may your name be merciful to them, and may your name be exalted and glorified. Ito'y panalangin po namin na may pagpupuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.